ang pagpalakas sa ating pending formation. May pagbabago sa panahon. At itong pagbabago sa panahon ay gawa ito ng Diyos sa langit. At walang makapigil sa gawa ng Diyos sa langit. Ang panahon ay magbabago. Sa hindi pa magbago ang panahon, magpadala ang Diyos ng kanyang sugo para sabihan ang mga tao sa paraan ng paghahanda upang hindi mawawasak ang kaluluwa sa tinatawag natin na opposite formation, black star formation. Ang mundo ngayon ay sadyang napakadulas para sa lahat ng mga tao na walang spiritual na pundasyon sa buhay. Kaya lahat ng mga old souls, napakaraming mga old souls sa buong mundo. May divine calling ngayon ang lahat ng mga old souls sa buong mundo. Kasama na rin yan yung mga aliens, mga engkanto, lahat-lahat may divine callings. Para sa pag-akyat ng buhay sa mas mataas na antas ng kalagayan na dimension. So may mataas na dimension na doon umakyat ang tao na magtagumpay sa kanyang mga aralin dito sa physical na mundo. At napakahalagang pakinggan ang divine callings, panawagan, nga balaan, ang banal na espiritu para ang isang tao ay talagang makaakyat sa pag-religion pa na pagkasabi, makaakyat ngadto sa buhay na walang hanggan o life's eternal salvation. Itong napakadulas na mundo, hindi mawasan ang mga maraming pagsubok sa buhay. At lubhang kailangan ang mas mataas ng antas ng espiritual na maging pundasyon ng isang tao pa hindi siya madulas sa napakadulas na mundong ito ngayon. Napakadulas ng dyan ang lahat ng klaseng mga pagsubok sa buhay. Mga destructive vices, mga negative psychic attacks, mga sakit or karamdaman na hindi maiwasan ng mga tao. Lahat ng mga tao ay pwedeng magkasakit. Kaya inaanyahan yung lahat na mag-aral ng divine healing. Itong divine healing na release ngayon ng Lordium or Shikam. Or the divine healing released by the Supreme Master of Wisdom, Akadasar, Supreme Superlight Angels. At sa pagdating ng Elarion Yidjum Command, that is the 5th command to assist the planetary ascension. May ongoing planetary ascension ngayon. Kaya always, palagi natin na sinasabi sa lahat ng mga practitioners ng inner cultivation, maging sa dugukan man o sa hindi, mga practitioners ng dugukan, lahat ng mga tao na matagpuan natin at makisali sa ating mga usap-usapan sa mga araling pang-spiritual. Sinasabi natin nila itong mga nangyayari ngayon. At itong mga kaganapan, yung mga anghel ay palapit sa mga tao upang turuan ng mga tao na matututo sila ng angels contact and connection. Kaya isa sa mga programa natin na maituro natin ang mga aralin ng angels contact and connection sa lahat ng mga tao, mga light workers sa buong mundo, hindi mga light workers, kahit sinong tao, matuturo natin itong aralin na ibinigay ng Supreme Master para makaangat ang espiritual na liwanag ng isang tao. Kailangan makaangat ang espiritual na liwanag ng isang tao. At kung paano man ito gawin, ito na ay kailangan ng procedure or pamaraan ng inner cultivation. Pag walang inner cultivation, mahirap rin. Maski nga pag tayo ay mag-meditate tayo araw-araw,
bago tayo matulog at pagkagising ng umaga, mag-meditate tayo. Pero hindi lahat ng panahon ng maging meditation pa rin natin ay magbigay ng lunas sa ating mga blockages adlang sa buhay. Lalo na sa kaguluhan ng ating mga pag-iisip, sa emotion dimension ng ating kaluluwa rin, hindi guarantee ang meditation na talaga yung sagot sa lahat nating pangangailangan. Kaya, kailangan nating matutunan ang pamaraan na pinakabagong paraan na release ng 72 Spiritual Division or Sun 72 Spiritual Foundation, or another term for that, Advanced Spiritual World. Nang yan ay angkop sa panahon ngayon. Ang mga angkop sa panahong nakaraan, way back 30 years ago, 50 years ago, 100 years ago, yon rin mga angkop na release ng spiritual division, angkop sa unang panahon. Ngunit ang panahon ngayon ay sadyang nagbabago. From the medium power into large power. Then from the large power into extra large power. And then from the extra large power into super light power, which is higher, stronger than the extra large power. And then from the extra large power into supreme super light power. Kaya man yung mga puwersa na natutunan ng mga tao scientifically or mystically, scientifically sa mga tao natututo tayo mayroong gravity, mayroong electromagnetic force ang ating mundo. Electromagnetic force, that is electricity and the magnet unified. And then, higher version of that force, mayroong nuclear force. Then, higher than the nuclear force, mayroong dark energy. And higher than that dark energy, yun, tinatawag nating super light energy. And higher than the super light energy, tinatawag rin natin na supreme super light energy. And beyond that name, it could be pertaining to the Amistra in the realm. And that is actually beyond words to explain. So, ang kailangan natin ngayon matutunan itong release na aralin na ibinigay ng Supreme Master sa panahon na angkop ngayon. Hindi sa panahon na angkop sa nakaraan. Lubhang kailangan ang angkop ngayon. Ang pinakataas na batas ng Diyos ay balanse. Ang ibig sabihin ng balanse, ang angkop sa panahon ngayon, ang angkop sa iyong kaluluwa, ang angkop ng iyong liwanag. So, napakalakas ang liwanag ngayon. Planetary ascension, ang ibig sabihin, mismo itong planeta natin ay ascending, umakyat ang kanyang antas. Ang antas ng ating planeta ngayon sa liwanag ay palaking-palaki. Dahilan yan na hindi tayo makaiwas. Walang taong makaiwas sa planetary ascension. Lahat ng mga tao ay naging subject sa planetary ascension. Pag ang isang tao ay hindi siya gagawa ng kanyang mga aralin pang-espiritual, mangyari sa kanya maka-experience siya ng energy imbalance. Yan ang ibig sabihin na ang aralin ngayon, kailangan matutunan ng bawat tao ang paraan na angkop sa panahon ngayon. At lahat ng mga tao ay may divine callings. Kaya itong mensahe ngayon na ibinigay galing ng Supreme Master, sinabi ko sa inyo at ipinahayag natin na coming from the bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar Supreme Super Light Angels, sa pamagitan ng mga batas ng magandang pangkalusugan. Ano ibig sabihin ng mga batas ng magandang pangkalusugan? That is natural healing, involving 7 steps of the inner discovery or spiritual growth, release ng dugukan. Kasama na niya yan ang exercises. Kaya makikita ninyo sa ating mga gawain during light service activity,
Gagawa tayo ng mga movements exercises. Ang sekreto ng mga movements exercises na yan na ginagawa ninyo, pag-connect yan ng inyong mga consciousness, energy, light, life. Bawat tao ay cell. From the smallest building unit, that is the cell in the physical. And then from the largest building unit, and it is actually the cell lang yapon. Hindi yan nagbabago. Magbabago ang panahon, ngunit ikaw ay hindi magbabago. Sa absolute side ng iyong pagkatao. Tanggalin lang natin itong mga ilusyon sa ating buhay. So lahat ng mga bagay sa mundo, lahat ng mga bagay sa iyong pagkatao ay magbabago. Ngunit may dimension ng iyong kaluluwa na talagang hindi magbabago. At yan ay yung absolute na foundation ng iyong kaluluwa. At yan ngayon ang may calling, tumatawag sa inyo na maging maisa kayo, kaisahan kayo sa inyong mga divine absolute formation in life. Ibig sabihin, gusto ng iyong guardian angel at saka spiritual master na ikaw ay magtagumpay at makaakyat sa buhay na walang hanggan. At ipinadala ng Diyos ngayon ang kanyang mga anghel para ikaw or ang mga tao ay tulungan upang talagang makaakyat at magtagumpay sa pakikibaka laban sa mga sistema na inilabas ngayon ng opposite formation para wasakin ang mga kaluluwa ng mga tao, ng mga alien, ng mga engkanto, o lahat ng mga tao na may antas na 7 dimensions of the soul upang sila hindi makaakyat sa langit. Ibig sabihin ng langit, supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya, huwag kayong mapagod sa inyong mga ginagawa na pag-practice ng inner cultivation. Mga practitioners ng dugukan, maging hindi mga practitioners ng dugukan. Kailangan ngayon ang momento. Magbabago talaga ang panahon. Nang itong ang panahon natin ay hindi ito absolute. Ang panahon, walang absolute na panahon. Ang panahon ay talagang magbabago. Hanggang darating ang antas ng iyong spiritual na wala ng panahon at saan man yan mahanap ang walang panahon. Sa dimensyon ng iyong kaluluwa, sa 4 ng dimensyon ng iyong kaluluwa, lahat ng panahon ay magbabago. Lahat ng mga bagay ay magbabago. Ngunit sa 3 dimensyon ng iyong kaluluwa ay hindi yan magbabago. Kaya kailangan ang transformation. Transformation of your 3rd dimensional reality, formations of the cell, into the beyond. The beyond, 3rd dimensional reality. So, kailangan na niyan ang mga aralin ng dugukan. Kaya itong site natin ay open ito para sa lahat ng mga tao magawa ng inner discovery. Ang mga lesson ay nandyan, lahat ng mga lesson na kailangan ng tao pang siya ay makaakyat at kailangan niyang makamit ang pasakatuparan ng kanyang kaluluwa. Mayroon siyang self-realization upang kanyang maintindihan at makita rin ang tunay ng liwanag sa kanyang pagkatao. Ay sinabi ko sa lahat ng mga tao ay reincarnated yung lahat ng mga tao. Except for the new souls. Nanggaling sila sa 13th advanced elemental world and then decided to incarnate life in the physical world. Doon muna sila isinilang doon sa astral spiritual world bago dito sa physical na mundo. At dadaan sa proseso ng 72 spiritual division. Ngunit sa lahat ng mga tao na pabalik-balik na sa physical na mundo, itong planeta natin maging hindi sa planeta natin, sa ibang mga planeta, sa iba't ibang mga division at daantas or sa level ng 7 dimensions of the soul. Lahat ng mga tao ay pabalik-balik na, reincarnated lahat ng mga tao. Kaya man, pag gagawin ninyo yung aralin ngayon, conscious astral travel for the advanced spiritual study, ay yung maunawaan rin kung anong klaseng pagkatao ang iyong kaluluwa. Makikita mo rin yan. Yung mga kapanahuna doon ka isinilang, yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga aralin na mga na-master mo na. Kaya ang mga aralin ngayon ay tinatawag na activation. Ano ibig sabihin ng activation? Activate the information of your advanced spiritual function nandyan sa inyong kaluluwa. Nandyan sa kaloob-looban ng iyong 7 dimensions of the soul. Nang sa panahon na magising na yung mga informasyon na yan,
ng advanced spiritual function sa iyong buhay, yan ay magbibigay ng katibayan, magbibigay yan ng mas malaking liwanag at ikaw ay talagang madidevelop and to bigger, stronger life. Maging lumaki ang iyong liwanag. Kaya, from the star-seed life, it is very common. Sabi ng mga light workers sa mga iba't ibang bansa, mga star-seed, you are star-seed. Wake up because you are star-seed. You are to wake up to the truth of the Supreme. Absolute. Yan, totoo yan. You are really star-seed. Buhay galing sa mga bituin. Kaya ikaw ay isang bituin. Ngunit itong mga bituin na maliit ang liwanag hanggang star-seed na. Ngunit ang panahon ngayon ay nangangailangan ng liwanag na masigit sa liwanag ng mga star-seed upang ang isang tao at kaluluwa ay magtagumpay at makaakyat doon sa higher na dimension. At sa higher dimension na yan, ang tawag again, paulit-ulit ko itong sinasabi, into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ikaw ay makaakyat, kaya maging foundation star ka. On Bisaya papagsulti, kailangan kang mahimo kang dugukan star, dugukan nga bituon. Ibig sabihin ng dugukan nga bituon, maski ano yung paniniwala o grupo na tinatayuan mo ngayon, maging foundation star ka upang matanggap sa mas malaking mga antas ng mga activities ng spiritual foundation na mas malaki o mas mataas na antas ng pakikibaka sa buhay. Ang tawag niyan sa Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. At ikaw ay matanggap sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Kaya lahat ng mga tao na gustong umakyat sa langit, ang term na lang na yan ay ginagamit natin na langit, na paniniwala natin doon tumira ang Diyos kasama ng kanyang mga anghel. Kasama ng kanyang mga makapangyarihang anghel, doon tumira ang Diyos sa langit. Ngunit paghanapin natin ang langit yan ay sadyang napakahirap natin na matutunan ang langit na yan. Hindi natin malalaman kung siya ang bandang langit na yan. Walang address na ibinigay. Maging sa north ba, sa south, sa east, o sa west. Hindi rin natin mahahanap ang langit na yan kung hindi tayo dadaan sa aralin na ibinigay ng Supreme Master, Art of Life 172. Maging starseed tayo pero hindi natin alam kung saan tayo pumunta. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa langit, sa outer space, and magawa ng mga exploration. And good for the scientists or people who are there in the scientific exploration with the gadgets, with all the apparatus needed, and they can go into outer space. Pero yung kitong mga tao na wala tayong mga rocket, hindi tayo makapunta sa outer space except lang pag gawin ninyo yung aralin ninyong conscious astral travel. In one part or in one of the dimensions of your soul, and then you can travel. Or in two of the dimensions of your soul, or three dimensions of your soul, and one is in unison with those formation, and then you can do travel in the outer space, even beyond outer space, sa paraan ng spiritual. Kaya pag yung taong gustong umakyat sa langit, doon siya tumira kasama ang Diyos, kailangan niya talaga yung aralin na ibinigay ng Supreme Master upang siya ay magtagumpay at makaakyat sa langit, na kailangan ang antas na yang spiritual at the foundation of Dugukan Star. Hindi yan angkop ang starseed. Nag-upisa tayo sa starseed. Kaya lahat ng mga tao, starseed ng lahat ng mga tao. Maski may isang mga tao, masamang tao, ngunit galing din siya sa kanyang bituin. Kaya siya sa mga aralin ng tao na madiscover niya yung kanyang sariling mga bituin. Sariling mga bituin, hindi isang bituin. Bakit sa kuruna ng Holy Infinita mayroong 12 bituin? At sa Holy Infinita lang ba mayroong 12 bituin? Lahat ng mga tao may 12 bituin.
siyam sa kanyang Advanced Elemental Foundation at saka 3 sa kanyang Supreme Superlight Foundation. Ito na lang araling ito, information ng Advanced Spiritual Study ay kailangan ng guidance of Divine. Pag hindi natin matutunan or makikita ang guidance ng mga araling ito ay lubhang hindi talaga matutunan ng tao. Kaya sinasabi ko na lahat ng mga tao na mag-aaral ng Angels Contacts and Connection, kayo ay may malaking magagawa na hindi magagawa ng lahat ng mga tao na hindi nag-aaral ng Angels Contacts and Connection. Sa napakadulas na mundo ngayon, itong napakadulas na mundo, dalawang supreme power ang nagbanggaan. Kaya hindi makaiwas at walang iskapo sino mang tao na gustong mag-iskapo sa opposite command formation or sa lesson ng buhay na tinatawag na pagkawasak ng kaluluwa. Only by aligning, adapting, and receiving the Supreme Superlight Formation by practicing Angels Contact and Connection. At bakit by practicing Angels Contact and Connection? Bakit walang ibang paraan? Sabihin man natin itong meditation. May mag-meditation kami everyday. Mayroon kaming meditation. Nagdasal kami everyday. To say the truth of the Supreme Absolute. Ito lang ang katanungan. Garantiya ba sa isang tao ng kanyang pagdarasal ay magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan? Tama yan. Ang sagot niyan ay hindi yan garantiya. Maraming mga taong nagdadasal at palaging nagdasal. Ngunit hindi yan ang ibig sabihin ng Advanced Spiritual Foundation. Maging sa lahat ng mga oras mo ay ginugugol mo sa pagdarasal, ngunit wala kang spiritual na foundation. Bakit wala kang spiritual na foundation na lahat ng panahon ay ginugugol mo sa pagdarasal? Sa anumang dahilan? Sa dahilan mayroong blinding ignorance, may batas ang Diyos. At ang pinakataas na batas ng Diyos, angkop sa mother lesson of all the lesson. Anak, pag maalamon, my son be wise. This is the first mother lesson of all the lesson. That is commandment of God na ibinigay sa kanyang mga anak or kaanakan. Na anak, maging may makarunungan ka. Maging maliwanag ang iyong kaisipan. Do not despise wisdom. Ngunit hindi natin pinakinggan ang tinig or ang busig ng banal na espiritu dyan sa ating dimensions of the soul. Kaya naging hindi na natin ang tunay na antas ng kailangan ng mas mataas na liwanag dahil nandyan ang Diyos sa iyong kaluluban at kasama mo at pinakinggan mo at palagi kayo nag-uusap. Kaya hindi garantiya lahat ng panahon na ikaw ay nagdarasal. Kaya sinabi niya yun, sinabi noon ng Supreme Master in the person of Jesus Christ, marami ang mga tao, maraming mga may pananampalataya. Marami ang mga naniniwala, ngunit walang pananampalataya. Bisaya pagsulti, daghan mga naipagtuo, pero walay produtay lang yung pagsaling. Lahat ng mga tao, maraming mga paniniwala. Ngunit hindi ibig sabihin, lahat ng mga tao may pananampalataya. Belief is different with faith. And likewise, faith is different with soul realization. Ang kailangan natin ngayon, aralin ng Advanced Spiritual Study upang matutunan din natin ang ating kaisahan ng ating consciousness, energy, light, life with the Supreme Absolute. Kilalanin natin ang ating sarili sa tunay na liwanag ng Diyos sa langit. Paano mo ninyo makilala ang iyong sarili? So, yan ay paraan rin. Makikilala ninyo yung sarili ninyo. Hindi lang sa pamagitan ng meditation, hindi lang sa pamagitan ng pagdarasal, kundi sa pamagitan ng Advanced Spiritual Study na angkop yung mga aralin na ibinigay, Angels, Contacts, and Connection. At matutunan natin itong mga governing star formation para hindi tayo maligaw. Wala tayong pagkaligaw.
Yan kung dahil hindi lahat ng mga tao na mga nagdarasal ay may spiritual na foundation. Ang pinakarason yan nang sila ay may blinding ignorance. Nakakabulag na kamang. Pag mayroong blinding ignorance, maski ano pa tayo, pagka-Diyos nun. Ngunit hindi natin alam ang tunay na katotohanan ng Diyos. At lahat ng katotohanan na nalalaman natin ay angkop lang sa mind supremacy. Kaya may tinatawag na College of Mystery. Pag may College of Mystery, mayroong primary mystery. Ano ba ang mga aralin sa primary mystery ng buhay? Is it primary mystery or talagang mystery lang? Or is it ordinary things that we can see? Lahat ng mga bagay na maipaliwanag ng ating kaisipan at talagang makaya nating maipaliwanag, maintindihan. Yan ay hindi yan misteryo. Ngunit lahat ng mga bagay, mga katotohanan na hindi natin kayang maipaliwanag, ayan ay misteryo. So, College of Mystery, ang angkop na mga aralin paraan upang maintindihan ang mga misteryo ng Diyos sa mas malalim na kahulugan. Ang tawag niyan, Advanced Spiritual Study. At the College of Mystery at the Sacred Spiritual Secret. At lahat ng mga mystery na talagang walang kapalinawagan, even at the College of Mystery, ayan ay beyond the College of Mystery. Ang tawag, Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. Ito rin ang dahilan na lahat ng mga tao na yon, na mga nag-aaral ng spiritual foundation, may kailangan na gagawin. May mga mission ang lahat ngayon ng mga tao na mga natututo sa aralin ng Supreme Master. Gagawa ng divine healing, manggagamot. Gagawa ng spiritual counseling. Mayroong spiritual counseling na gagawin para makapagbigay aralin ng mga tao, makapagpaliwanag at magawang lumiwanag rin ng tao sa pamagitan ng mga misyonaryo ng Diyos. At ang pagtuturo ng angels contact and connection. Ito ay talagang kailangan magawa. Kaya kayo ngayon ay mga magtuturo ng buhay. Lahat ng mga nakapasa sa angels contact and connection, kayo ay mga magtuturo ng buhay. Nandyan sa inyong mga buhay ngayon ang katotohanan ng Supreme Master sa langit. Makapagturo o makaturo kayo ng mga aralin. Nang iyang mga aralin na yan ay binigyan kayo ng authority sa pamagitan ng bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar. Supreme Super Light Angels. Pagsabihin natin na Supreme Master of Wisdom, Akadastar, that is universal name, omnipresence of God, omniscience of God, omnipotence God. Omni from the word omni, maski anong pangalan na itawag natin sa Panginoon, lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng mga nakikita sa ating mga mata at hindi nakikita ay galing sa omni God. Kaya walang problema kung ano ang paniniwala o anong mga grupo natin na tinatayuan ngayon. Isa lang ang katotohanan ng absolute. That is the omni God. At yan ang ibig sabihin ng Akadastar. Akadastar. It means also known the Supreme Absolute, the highest. Kaya kailangan maging dugukan ang mga tao sa kanilang mga pundasyon, sa tunay na pundasyong spiritual. Ang mga taong wala pang pundasyon sa spiritual, at may pundasyon man, nakaikot lamang sa natawag natin na mind supremacy. Nang ibig sabihin ng mind supremacy, within the power of the mind to grasp. Kaya ba maabot ng ating kaisipan? Ayan ay angkop sa mind supremacy. Maging sabihin man natin, punta tayo doon sa langit. Mayroong impyerno, mayroong purgatorio, mayroong limbo, mayroong langit. Yan mga gawain na yan, papunta yan sa impyerno kasi masama. Yang mga gawain na yan, papunta sa langit kasi mga mabuting mga gawain. That is within the mind supremacy. At maging katotohanan rin, pagagawin ninyo yung conscious astral travel, pumunta kayo doon sa inyong angkop na dimension. Nandyan ay naabot sa liwanag ng inyong kaisipan.
Ngunit ang sadyang pakay ngayon para sa lahat upang totoong magtagumpay, makaakyat sa higher dimension, makapasok sa supreme governance of the infinite cosmic family of light, na ikaw ay lumampas sa mind supremacy. Kaya yung higher dimension na kailangan nating maabot, tinatawag na Supreme Superlight Foundation. Mas mataas pa yan sa Superlight Foundation. At hindi yan kaya na maabot ng isang tao pag wala ang angels contact and connection. May tinong man ninyo sa iyong sarili ngayon, nito sa napakalaking kalawakan, cosmos, saang direksyon inyong matagpuan ang inyong mga bituin? You are a star. And mayroon kang mga stars na kasamahan in the persons of your higher connected bodies. That's why when you do your meditation, as part of experimental formation lang, pag gusto ninyong i-experimento, which of the direction of this planet, direction in the cosmos, where you can find your precise star. At pag mahanap mo niyan, at doon ka, you are facing at that direction, when do your meditation, talagang makikita ng mas malakas ang enerhiya mo. With the alignment of your consciousness sa precise formation location of your star, then matutunan mo rin na mas malakas ang iyong enerhiya. Ngunit pag hindi mo alam yung location, kalagayan ng iyong bituin, which direction of this cosmos, and then medyo common lang yung ma-experience niyo sa inyong mga meditation. Ngunit pag alam mo na talaga yung precise location of your stars, high connected bodies, and then makikita mong napakalaking kaibahan. Kaya kailangan mo yung mga forms and gestures of the governing star formations at napakaraming mga forms and gestures of the governing star formation na ibinigay ngayon para sa lahat ng mga tao, para sila magpa-practice sila ng advanced lessons ng release ng Supreme Master sa langit. Yung sa unang mga release, mga divine words, mga divine names, mga tago na mga pangalan ng Diyos, tago na mga banal na mga pangalan o mga salita ng Diyos. Angkop sa mga 30 years ago or 50 years ago, 100 years ago, yon ay nahahanay sa mga medium powers. Kaya kailangan mo ng mga bagay na doon mo i-blessing ang mga powers na yan, ang mga banal na mga pangalan na mga tago, and then blessingan mo yung mga bagay para maging talisman, maging mga bagay na pangdepensa sa sarili. Sa panahon ng pagbabago, darating ang New Testament. At dumating din ang formation na pagbabago rin. Yung medium naging nag-modify hanggang ngayon, na ngayon ay talagang super light power. At papunta na tayo sa supreme super light power. Na ibig sabihin that is beyond medium. Hindi na kailangan yung mga bagay na doon natin i-blessing ang mga banal na pangalan ng Diyos, banal na mga salita. Doon na mismo sa inyong mga sarili. Kaya kilalanin ninyo yung mga mamamayan ng inyong mga dimensions ng kaluluwa. This very common thing, sabi ng mga tao, the kingdom of God is within you. Ang ibig sabihin yung kaharian ng Diyos nandyan sa iyong kaloob-looban. Ngunit ang interpretasyon ng tao sa kalooban mo or within you ay medyo hindi malinaw. Ano ang ibig sabihin ng within you? Nasa kalooban nimo o nasa iyong loob? Nasa sulod nimo? Is it ang ibig sabihin yan nandyan sa loob ng iyong katawan? That's why tinanong ko ito sa mga tao na nag-aaral ng spiritual.
unsa may naa sa sulod sa inyong lawas, ang kalag or ang kalag may sulod sa inyong lawas o ang lawas may sulod sa inyong kalag? Ano yung nasa loob ng iyong katawan? Ang kaluluwa or ang kaluluwa nasa loob sa inyong katawan o ang katawan nasa loob sa inyong kaluluwa? Kasi ito ay katotohanan na totoong-totoo. Advanced spiritual study. Nang ibig sabihin, in the primary education of our learning sa spiritual, dapat ang kaluluwa talaga nasa loob ng katawan. Ngunit pag ito ay lumago na ang ating kaunawaan sa spiritual, parang nakabuslot na tayo sa mind supremacy. Papunta na tayo sa advanced elemental foundation. Ay baligtad na rin. Ang katawan na physical ay nasa loob ng iyong kaluluwa. Ngunit hindi natin yan maintindihan pag hindi tayo experimental, actual, particular lesson. And actual, practical lesson. At yan ay totoo. Kaya hindi angkop ang ating kaisipan na sa makalumang panahon, nito ngayon sa panahon na bagong panahon. Ang bagong panahon ngayon, ang iyong katawan ay nasa loob ng iyong kaluluwa. Dahilan yan, makikita ninyo sa iyong katawan na may liwanag na lumalabas. At yan ay ang katawang kaluluwa. Na ibig sabihin, light body of the soul. Kaya ino ang ibig sabihin ng ang kingdom of God is within yourself without learning advanced spiritual study. The college of mystery or beyond college of mystery. Hindi natin maintindihan yan. Maintindihan lang natin ang mga araling yan kung pag-aralan natin ang mga aralin na ibinigay ng Supreme Master na ngayon tinatawag natin advanced spiritual study at the college of mystery or the sacred spiritual secret. Practice angels contacts and connection. Ibinigay ng Diyos 7 steps of inner discovery or spiritual growth. The Bernay Star Formations Palace of the Olympus Stars Meditation. Kaya araw-araw mayroong mga lessons na ginagawa ang mga practitioners ng dugukan. At sino bang mga tao na pwedeng makapag-aral ng mga lessons ng dugukan? Lahat ng mga tao na tumanggap. Dito tayo sa formula. Receive, align, and adapt. Pag makaya man natin itong gawin, receive, align, and adapt, pwede tayong mag-aral ng mga lesson na binigay ngayon ng Supreme Master. Kahit ano pa yung ating mga relihiyon or mga grupong pinaniwalaan. Kailangan lang natin na itong tanggapin. Lesson na ang kailangan ngayon. Sa lahat ng mga tao na tututo na memorya na ninyong 36,000 mystery, 72,000 mystery, at hinayaan or pinabayaan ninyo yan, hindi yan maaring inyong pabayaan. Sa panahon na memorya na ninyo yan, yung mga taga-spiritual division nakakita, mayroon na kayong record sa spiritual division. Kaya pag inyong pabayaan yan, that is blasphemy. Punishable by mental spiritual discipline sa spiritual division. By the process of karma. Hindi yan pumunta ang angel sa inyo at paluin kayo ng angel. By the process of karma, that is the natural course on life. The natural course in life, that is punishable by karma. Scientifically, that is the law of the cause and effect. Ano ba ibig sabihin ng blasphemy? Yung mga gawain na nagabigay ng pasipala, bugal-bugal ba? Bisaya pa. Blasphemy by deeds and by words. Na hindi nyo iniingatan yung mga banal na mga salita, banal na mga bagay, banal na mga pangalan ng Diyos. Yan ay napakahalaga na mga bagay. Makikita natin saan-saan man, nakasulat lang, papel, may nga pangalan ng banal na pangalan ng Diyos. Banal na mga salita. Doon sa mga lansangan, iputos sa bulat, sa merkado, iputos sa mangga, nalakad-lakaran sa mga tao. That is blasphemy by deeds. That is punishable by negative karma. At walang taong makaiwas sa negative karma. Kaya isa sa kailangan nating gamutin ngayon sa ating buhay, yung negative karma. From the previous lives, reincarnation. So, kasalin yan sa inyong divine healing. Pag mag-healing kayo sa inyong buhay, self-healing,
Connect to the Nordium Orsicam for divine healing formation. Self-healing. Hilingan yung mga negative karma galing from the previous lives reincarnation. Baka may maraming mga nagawa sa unang panahon. At yung mga ripple effects ng mga negative karma ay nandito pa ngayon. At maging sa susunod pang panahon pag hindi nyo yan makat or hindi ninyo maputol ang connection na yan. Ngayon ay kailangan finding formation. Ay iba pagkasabi, Bisaya pa, pagdipinsa sa inyong kaugalingon. Kay maraming mga enerhiya yan dyan sa paligid. Nakaprogram ngayon, sinasabi ko yan noong una pang panahon, ang mga negative energies ay nakaprogram to ruin the people. Para sirain ang mga katauhan. Sirain ang mga tao sa buong mundo. Sa pamagitan ng destructive vices, mga negative psychic attack, depression, anxiety, yung lahat ng mga nakakatakot kayo na mga balita, mapakinggan natin sa mga kahit saan. Pag wala tayong malakas na spiritual foundation, hindi na natin maiwasan na tayo ay matatakot. Hanggang tayo pa ay mamislead, maligaw tayo kung saan talaga yung landas at kailangan nating sundan upang tayo ay talagang magtagumpay, makapunta doon sa tinatawag nating langit. Ibig sabihin yan ay supreme governance of the infinite cosmic family of life. At may daan, mag-practice kayo ng angels contact and connection. Ang daan ay talagang inyong matutunghayan. Makikita ninyo yan, yung mga liwanag na ipinadala ng Diyos. Ngayon ay may panahon pa na makapag-activate kayo ng mga informations of the advanced spiritual function. Balang araw, mahirap na ma-activate yan pag napakarami na yung mga liwanag na makikita niyo sa langit. But not any longer. Ito, take note of this information. Napakaraming mga liwanag na makikita niyo sa langit. Tawag ng mga tao niyan, unidentified flying objects. Ngunit, hindi yan Supreme Super Light Angels. Ngunit, hindi yan Supreme Super Light Angels. Pag hindi yan Supreme Super Light Angels, ano ba ang mga yon na makikita nyo sa langit at mga kalangitan? Yung mga network galing sa network ng Web of the Advanced Technology. Advanced Technologies. Kaya napakaraming mga kababalaghan, makikita nyo sa YouTube, makikita ng mga tao sa langit. At talagang amaze yung mga tao. But what they are actually even knowing that those are advanced technology. Pag ikaw ay mag-aaral ng angels contact and connection, makikita ka ng mga exhibition ng mga liwanag sa langit. Walang signal kasi yung consciousness connection mo from the governing star formation, palace of the Olympic stars are activated. Then, pagtawanan mo lang yan. Sabihin mo lang, ay sus, advanced technology. Talagang advanced na talagang panahon ngayon. At nagbabago na talagang panahon ngayon. Napakarami lang yung mga liwanag ng mga advanced technology nandyan sa kalangitan, but not supreme super light angels. Ngunit ang ibang mga tao ay doon, nagbawing-bawing na sila. Yun, mga angels, mga higher beings, getting closer to save the planet. How do you know they are angels getting closer to save the planet? Kaya itong blinding ignorance ay talagang napaka-delikado. But that is why, if somebody would ask you, ano ba yung kinatatakutan mo dito sa mundo? What do you fear? Kung sa imong kadlukan din sa kalibutan. Are you afraid with the truth? Ang ibig sabihin, if there is something that you have to worry in this planet, or in this world, that must be fear itself. Doon na kay kadlukan aning kalibutan, kanang kahadlok mismo, mga imong kahadlukan. Because fear, just because of the origin of blinding ignorance. Kaya kailangan ang aralin, angels, contacts, and correction. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon, maski kayo ay nandyan sa inyong mga lugar, malayo dito sa side, ngunit sa advanced lesson ng reality of the Supreme Absolute, walang malayo, walang malapit, everything is one. We are one in this, one is with all. Kaya ang ating kaisahan, one is with all the lights, one is with all the stars, one is with all the angels of the supreme heaven, one is with the absolute. Pakinggan ninyo ngayon ang mga callings, banal na
panawagan sa inyong mga higher connected bodies in the presence of your guardian angel and spiritual master para ikaw ay magtagumpay at matutunan mo yung ibig sabihin na kingdom of God is within you. If that is the kingdom of God within you, so that is kingdom. Ano bang itsura ng kaharian? Ang kairuan, ang itsura ng kaharian, ito ba gaya ditong ating mga makikita ngayon? May mga punong kahoy, may mga ibon na maririnig natin, at may mga tao rin. Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Nandyan sa ating kalooban. Liwanag, liwanag na walang hanggan. Ang ibig sabihin, buhay na walang hanggan at kaligayahang walang hanggan. Pero ngunit, ano ang ibig sabihin ng kaligayahang walang hanggan? Pag kayo, tumawa kayo ngayon, kaligayahan ba yan? Hindi. Ikitanong lang ito, tanong lang ko sa inyo. Si Ma'am Abde Grishel, pag tumawa ka, kaligayahan ba yan? Hindi. Kaligayahan. Okay. Si Marie, pag tumawa ka, kaligayahan ba yan? Hindi. Kaligayahan. Okay, kaligayahan. At dagdagan natin walang hanggan. Tumawa ka ngayon ng walang hanggan. Masarap bang tumawang walang hanggan? Di ba? Ito ay tanong lang. Pag kaligayahang walang hanggan at yung pagtawa natin ay walang hanggan, makikita natin yan sa daan, may taong tumawa walang hanggan. Palagi na lang tumawa at kaligayahang walang hanggan. Ano bang ibig sabihin ng kaligayahang walang hanggan? Kaligayahang, hindi kaligayahan, ngunit mayroong totoong liwanag. Yan ang hanapin nating ligayang walang hanggan kahit nang dahilan yan ay mayroong liwanag na walang hanggan. Hindi tayo maligaya nang tayo ay tumawa at wala lang tigil sa pagtawa. Kasi maraming magagalit at dalhin tayo sa mental hospital. Ang ibig sabihin, hanapin natin ang katotohanan ng Diyos dito sa ating kaloob-looban. Kaya may tao, naglakad ako doon, at saka may mga 3-5 babae na yung nagsalita. Sinabi sila sa akin, Sir, Sir, alam mo yung langit, nakatultol ka sa langit. Oo, asam di yung langit, wala mo ko katultol da. Saltian din ko nila yung langit na kuan, pero yung binagay nila sa akin yung langit, very good. Yung langit nandyan sa aklat. That is synonymous with kingdom of God is within you. Nandyan sa iyong katawan. Yung tinuro nila sa atin, yung langit nandyan sa aklat. Because this is good because the address of God is there in the book. Because the rationale is, that is it. Lahat ng mga kapaliwanagan na kaya nating matutunan ay angkop na tinatawag within mind supremacy. The kingdom of God is in you. Ay, ibig sabihin nang diyan sa kaloob-looban ninyong katawan. Ngunit pag tayo ay mamamatay at pumunta tayo sa langit, doon ba tayo pumasok sa ating kaloob-looban sa katawan? Hindi rin magagawa. Maging mga scientist man tayo ngayon, and then we have to dissect our physical body and look at the kingdom of God there. Pag makita ba natin ang kaharian ng Diyos? Wala tayong makikita diyan. Cellular levels sa ating physical na katawan. Ang ibig sabihin, hindi yan. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos nandyan sa kaloob-looban ng inyong katawan. Kaya sinabi ng Diyos in the person of the Supreme Master, in the person of Jesus Christ, mas madali pa paglusot sa usa ka kamilyo sa lungag sa dagom kaya usa ka dato nga nahari serbisyon pag sa kadato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. So napakahirap pasukin ang kaharian ng Diyos pag hindi natin alam ang daan. Kaya sinabi ng Supreme Master sa langit na sa iyong daan. At ano ba yung daan? So, ang daan ngayon ay art of life, Supreme Master of Wisdom, Akarasta, Supreme Super Light Angels, in the persons of the many names known to the humanity. It could be Jesus Christ, Buddha, Krishna,
or it could be in different names so long as Supreme Master in the different cultures of the world. At ito ang aralin. Don't be misled. Angkop sa panahon. Si Hesus Kristo sa unang panahon, si Buddha, si Krishna sa unang panahon, angkop sa kanilang panahon. Sa ngayong panahon, hindi na rin nila dalhin ang kanilang panahon sa unang panahon. Angkop na sa panahon ngayon. Because the greatest power of the universe is equilibrium. And even all the angels of the entire cosmos adhere to the supreme law of equilibrium. Walang pwedeng lumabag sa supreme law of equilibrium. Kaya hindi ninyo makikita yung isang anghelang na pumunta dito sa mundo at linisin itong mundo natin. Linisin yung lahat ng mga kailangang linisin. Everything messed up in this planet could be cleansed up by one angel. Hindi na kailangan ng napakaraming mga angel sa kapangyarihan ng mga manulunda or anghel ng Diyos. Kailangan ng isang anghel lang linisin ang tanang mishap or mess in this planet at itong planet ay magbabago. Malutas ang lahat ng mga suliranin. Pero bakit hindi man yan ginawa ng Panginoon? Bakit hindi man siya nagsugo ng anghel na okay, linisin tanang mishap in the planet to rectify all the wrongs in this planet? Pati na yung mga puso na mga tao ng mga ibang puso na. Talagang masama ng mga puso sa mga tao. It will only need an angel. Hindi maraming angels ha. It will only need an angel, not plural, to cleanse up the mess of this planet. Pero bakit hindi man ginawa ng Diyos yan? Kasi ito ay aralin ng lahat ng mga tao. Kaya binigyan tayo ng mga aralin ngayon upang tayo ay makapasok sa tinatawag na Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Kaya program na ngayon, as I said, sa ating organisasyon, I am not really looking for followers. We don't have followers in Dugukan. We are teachers of the art of life. Kayo ay mga magtuturo in the real life, in the real light of the Supreme Absolute. Kaya ibig sabihin ng College of Mystery, may pinuntahan akong isang grupong spiritual. And then nag-usap kami sa mga elders nila. That was during the pandemic. Then sabi ng elders kasi naikog siya sa ako ba? Sabi ra ba sa amo ang leader, supreme leader na dili papasukin doon sa loob? Ay no worry because ano ba yung inyo ang building diyan? College of Mystery ba kayo? So College of Mystery man ni amo, Brad. Okay, that's good. Saan ba yung College of Mystery? Nandiyan ba sa building College of Mystery? Ang ibig sabihin ng College of Mystery, I had to expound the truth of the College of Mystery. Kasi hindi nila alam talaga. Sinabi ko nila sa yung mga elders na, ito ay, you look at the heavens. How do you look at the heavens? Tanaw ba kuno ng langit? Unsa may tanaw niyo ng langit? Tumoy, ubos. Pateng kalayo ah. You look at the road. Mubo. Taas. Perting taas ah. You look at the surroundings. Dako, gamay, pagkadako ah. So do not be mistaken. We must have the wider view to see things right. Ibig sabihin, pag College of Mystery, ayaw mo kasayop. Kinanglan, College of Mystery, gyud. Pagkataas anang langit, pagkadako sa kalibutan, pagkalayo sa atong lakwon. Pero, gamay lang atong sabot. Kinahanglan do na tay insaktong pagsabot gayud sa butang nga mga insakto. Or else we will be mistaken. That's why in the practice of mysticism or mysticism, dalawang signature ito. Mabot ng tao. It could be mistaken mystical or it could be truly genuine mystical. Kaya yun, mystic man na siya. Mystic psychic people man na siya. Mistaken psychic people also in the opposite formation. Ano ibig sabihin ng mistaken psychic people? When you are in the fantasy that you are the only person right, and then in fact, you cannot carry one finger, the true mystical person. Manay inirisultian, kadaw kaning tudlo nako. And then, you smile lang. Pero try to do it. Makadaog ba kaning tudlo nako. And then, you have to do it.
Pag makadaog ang usa ka tawo, ibig sabihin truly, he is a genuine mystical. Pag dili siya kadaog sa imong tudlo, and you are in the mystical foundation, that means to say, that is mistaken mystical. So, ibig sabihin ngayon, itong aralin ng ibinigay ng Supreme Master dadaan sa actual practical lesson. Na ibig sabihin, training at the College of Mystery, real College of Mystery, not the building College of Mystery. Kaya sinabi ko itong building natin dito, is it the College of Mystery? That is not actually the College of Mystery. Pwede lang nating pangalanan din ng College of Mystery. Ngunit when you go to the College of Mystery, itong entire na universo, cosmos, lahat ng mga bituin, if you look at the entire planet, if you look at the entire cosmos, the entire planet is so vast, so big, napakalaki. Napakalawak. Napakalaki. Napakalawak. Tingnan mo itong entire planet, napakalawak. Ngunit, napakaliit lang din if you have to compare with the entire cosmos. Kaya, sum up all the heavenly bodies of the entire cosmos. What could be the percentage of the planets, the stars, all the heavenly bodies, comets of the entire cosmos? It could not even reach 10%. It could not even reach 5%. And then how we are going to sum up the reality of the planets, the stars, and the heavenly bodies? Lobas Rutland said, as if dust. Parang abog lang. Parte na yung kagamay. Then if we don't have that kind of perception, looking the things right, or learning to see things right from the wrong, and then paano tayo makakilala sa tunay na liwanag na walang hanggan? Maging ang liwanag na walang hanggan or kaligayahang walang hanggan na matagpuan natin doon sa kaharian ng Diyos. Yung kaligayahang palagi tayong tumawa at walang tigil sa pagtawa at nakalagad tayo sa kalsada. Hindi yan ang ating hanapin. Hanapin natin yung tunay na liwanag na walang hanggan. Maging nandyan man sa aklat, nandyan man sa kalubluban ng katawan, nandyan man itong planeta, nandyan man sa tibok universo, or sa kabuuan ng ating pagkatao, sa kabuuan itong cosmos at sa kadabihan. Yan ay kailangan nating maintindihan ngayon upang hindi tayo mabigo sa ating journey, paglalakbay dito sa physical na mundo. Para makaakyat tayo sa supreme governance of the infinite cosmic family of life. This is actually the time for the actual practical lesson. Inner discovery. Para sa lahat ng mga tao, wala tayong pili, wala tayong pinig kahit anumang mga paniniwala ng isang tao. So long as tanggapin niya ang katotohanan. Katotohanan sa liwanag na walang hanggan na galing sa Supreme Omni God. And that's the best thing to do. The things right na kailangan maintindihan ng bawat tao na gustong umakyat at pumasok sa kaharian ng Diyos. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Dim.